Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. Ang atin pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na Haven't I Sent You? Ito po ay mababasa pa rin sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage, April 30. Ang key text po ay makikita sa Judges 6:14. Ang sabi dito, "And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, have not I sent thee?" Ito po ay tungkol sa storya ni Gideon na kung paano siya tinawag ng Diyos para iligtas ang kanyang mga kababayang Israelites. To Gideon came the divine call to deliver his people. He was engaged at the time in threshing wheat. A small quantity of grain had been concealed, and not daring to beat it out on the ordinary threshing floor, he had resorted to a spot near the winepress, for the season of ripe grapes being still far off. Little notice was now taken of the vineyards. So, si Gideon po, tinawag po siya ng Diyos para iligtas ang kanyang mga kababayan. At nung tinawag siya, abala po siya sa pag-iik ng mga trigo. Dahil takot po siyang makita ng mga kaaway. Dahil noong mga panahon na yon, ang Israel po ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Midianites dahil sa kanilang kasalanan at sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya hinayaan po ng Panginoon na sila ay apihin ng mga Midian sa loob ng 7 taon. Ang mga Midianites ay sinisira po nila ang mga pananim ng mga Israelites, kinukuha nila ang kanilang mga pagkain, tsaka iniiwan silang nagugutom. Kaya dahil dito, ang mga Israelites ay nagtago sa mga kuweba at bundok. At natuto po silang magtago ng pagkain para makaligtas. So, si Gideon po dito, hindi siya nag-giik ng wheat doon sa usual na giikan para hindi hindi makikita ng mga kaaway. So, doon po siya nag-thresh ng wheat doon sa malapit sa pigaan ng ubas kasi hindi pa po yun panahon ng grapes. Siguro hindi pa yun panahon ng anihan ng ubas kaya walang masyadong tao doon at ligtas siyang makakapagtrabaho nang hindi siya napapansin. As Gideon labored in secrecy and silence, he sadly pondered upon the condition of Israel and considered how the oppressor's yoke might be broken from off his people. So habang si Gideon po ay palihim na nagtatrabaho, malungkot po niyang iniisip ang kalagayan ng Israel. Napapaisip siya kung paano nila matatakasan ang paghihirap at kung paano mapapalaya ang kanyang bayan mula sa mga kaaway. Suddenly the angel of the Lord appeared and addressed him with the words, Jehovah is with thee, thou mighty man of valor. So, minsan po kahit hindi natin nakikita ang sarili natin bilang matapang o malakas, nakikita ng Diyos ang potensyal natin. Tinatawag niya tayo hindi base sa kung ano tayo ngayon, kundi kung ano ang kaya niyang gawin sa atin. Kagaya kay Gideon, natatakot siya kasi mahina siya, ganyan. Pero sabi dito, Jehovah is with thee, thou mighty man of valor. O my Lord, was his answer. If the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. So sinagot po ni Gideon ang anghel na ng puno ng tanong at pangamba. At sabi niya, kung talagang kasama namin ng Panginoon, bakit kami naghihirap? Nasaan na ang mga himala na ikinwento sa amin ng aming mga ninuno, yung pagliligtas mula sa Ehipto. Ngayon, parang iniwan na kami ng Diyos at ibinigay sa kamay ng mga Midianites.
Minsan, tulad din tayo ni Gideon, nagtatanong tayo, kung kasama ko talaga ang Diyos, bakit parang ang gulo ng buhay ko? Nasaan na nga ba ang mga pangako niya? Pero ang Diyos, hindi siya natatakot, hindi siya apektado sa mga tanong natin. Mas pinipili pa nga niya ang tapat na puso kaysa sa kunwaring pananampalataya eh. Ang mahalaga, lumapit pa rin tayo sa Kanya kahit may mga tanong tayo. The messenger of heaven replied, "Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee?" So kahit natatakot at puno ng tanong si Gideon, hindi iyon dahilan para hindi siya gamitin ng Diyos. Hindi niya kailangan maging perpekto. Sapat na ang lakas na mayroon siya ngayon, mayroon siya sa panahon na yun, dahil ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Madalas iniisip din natin na mahina tayo, hindi tayo handa. Pero sabi ng Diyos, hindi mo kailangan maging handa. Ako ang magpapalakas sa'yo at ako ang nagsugo sa'yo. So kapag ang Diyos ang nagpadala, siya rin ang magbibigay ng lakas. At hindi mo kailangan hintayin na maging sapat. Dahil ang pagsunod mo ang siyang simula ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Gideon deeply felt his own insufficiency for the great work before him. The Lord does not always choose for his workmen of the greatest talents, but he selects those whom he can best use. So nararamdaman po ni Gideon na hindi siya sapat para sa malaking gawain na ipinagagawa sa kanya. Ngunit ang Diyos po ay hindi po not necessarily na pinipili niya palagi yung mga pinakamahusay o yung mga pinakamatalino, pero pinipili niya ang mga tao na may pusong handang magpagamit at handang magsakripisyo. Hindi po mahalaga kung ano ang mayroon tayo ngayon. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas natin sa Kanya. Kasi minsan parang, di ba pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat o kulang tayo para sa misyon ng Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi po tumitingin sa ating kahinaan o ating kakulangan. Tinitingnan po niya ang ating puso kung handa po tayong magpagamit sa Kanya. Individuals who might do good service for God may for a time be left in obscurity, apparently unnoticed and unemployed by their master. But if they faithfully perform the duties of their humble position, cherishing a willingness to labor and to sacrifice for Him, He will, in His own time, entrust them with greater responsibilities. So, may mga tao po na kayang gumawa ng mga mabubuting bagay para sa Diyos. Pero minsan, hindi pa sila nabibigyan ng malalaking tungkulin or hindi pa sila sinasabak sa malalaking gawain. Pero kung sila po ay magiging tapat sa maliliit na tungkulin na ibinigay sa kanila at handang magsakripisyo para sa Diyos, darating ang tamang panahon na pagkakatiwalaan din sila ng Diyos ng mas malalaking responsibilidad. So, hindi po mahalaga kung hindi po tayo nabibigyan ng mga malalaking gawain o mga responsibilidad, ganyan. Ang mahalaga ay maging tapat tayo sa maliit na tungkuling ibinibigay sa atin. Dahil darating din ang panahon na kapag nakita ng Panginoon naging tapat tayo sa maliliit na bagay, bibigyan niya tayo ng gawain na mas malaki pa. Kasi naging faithful tayo sa maliit, kaya magiging faithful din tayo sa mga malalaking responsibilidad na ibibigay sa atin. Before honor is humility. The Lord can use most effectually those who are most sensible of their own unworthiness and inefficiency. He will teach them to exercise the courage of faith. He will make them strong by uniting their weakness to His might, wise by connecting their ignorance with His wisdom. So, bago po dumating ang karangalan, kailangan muna ng pagpapakumbaba sa sarili. Kasi mas nagagamit po ng Diyos ang mga taong alam nilang hindi sila karapat-dapat
at may kulang sa kanila. Kasi itinuturo ng Diyos sa kanila kung paano magkaroon ng tapang sa pamamagitan ng pananampalataya at pinapalakas niya sila sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang kahinaan sa kanyang lakas. At ginagawa po ng Panginoon silang matalino sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang karunungan. So, hindi po hinahanap ng Diyos ang malakas o marunong sa sarili nilang lakas, kundi hinahanap po ng Panginoon ang mapagkumbaba at handang magtiwala sa Kanya. So, kahit sabihin natin na hindi tayo marunong, wala tayong alam sa ganito, ganyan, pero kapag may humble heart tayo at handa tayong maglingkod sa Kanya, ay bibigyan po talaga tayo ng karunungan mula sa Panginoon. So, dito po nagtatapos ang ating devotional. At sa kwento po ni Gideon, minsan ganito tayo, 'di ba? May mga tanong sa Diyos, may alinlangan sa sarili, at may takot sa harap ng hamon. And Gideon was threshing wheat and hiding. He was not preaching, not leading, not fighting, just surviving. Pero doon po siya tinawag ng Diyos. Hindi sa tagumpay, kundi sa takot. Hindi sa lakas, kundi sa kahinaan. At tinanong ni Gideon kung ang Diyos ay kasama namin, bakit ganito ang nangyayari? Isang tanong na karaniwan nating itinatanong, lalo na kapag dumarating ang pagsubok. Nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? 'Di ba? Pero hindi sinagot ng Diyos ang tanong niya. Sa halip, sinabi ng anghel, "Go in this thy might. Have not I sent thee?" Minsan pala, ang sagot ng Diyos sa ating mga tanong ay hindi paliwanag, kundi panawagan. And hindi niya tayo sinasagot para maunawaan natin ang lahat, kundi tinatawag niya tayo para maging bahagi ng solusyon. And hindi kailangan ng Diyos ang perpekto. Kailangan po niya ang handang sumunod. At kapag handa tayong humakbang, kahit takot, kahit mahina, doon niya ipinapakita ang kanyang lakas. Kaya kung feeling mo ordinaryo ka lang, wala kang talent, wala kang ganto, ganyan, tandaan natin na expert si God sa paggamit ng simpleng tao para gumawa ng extraordinary things. So, ayun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang gabi sa ating lahat at God bless.